Hi guys! On this episode, papakita ko naman sa iyo ang lipstick collection ko. So for the buy, ito yung mga lipsticks na tingin kong worth the money. For the buy, ito naman yung mga nakita kong sa online, pero feeling kong pwede mong i-skip. So this is my entire lipstick collection, drawer 1 and drawer 2. So yan lang lahat. Meron ako ditong container, pipiliin ko. Actually, medyo mahirapan ako kasi ito halos lahat yung mga favorite ko talaga. Pero okay. So, simulan ko dito sa Mersey. Na-face out. So, nung alam ko na mag-face out siya, nag-order ako ng 4. Sadly, 2 na lang yung naiwan. Hindi ko alam kung nasan yung 2 bago. Nawala yata. Meron pa ba dito? Ito maganda din to eh. Ito. Ito, hindi ko nagustuhan. Ito. Okay. Ito siguro. Okay, so yun lang muna. Itong MAC. Itong L'Oreal, maganda din. L'Oreal Red. Uy, wow. So, ito yung mga napili ko na favorites ko, tsaka ilan naman hindi ko nagustuhan. So, I think magiging mahaba tong video, but watch until the end para malaman mo alin yung mga tingin kong worth it. So, for my buy, ito yung mga favorite ko na lipstick. Ito madalas yung ginagamit ko. So, mostly yung mga light lang, like liquid lipstick, lip gloss, lip tint. For the buy, so, wala naman akong hindi talaga nagustuhan. Kasi I think yung lipstick talaga nag-iiba din. Depende sa natural lip color mo, sa undertone mo, ganyan. So, ito lang yung mga feeling kong hindi masyadong bagay sa akin. So, 5 lang naman. So, mag-start na ako dito. Okay. So, ito yung favorite ko talaga na lip tint. Sadly, ano na siya, discontinued. So, sobrang simple lang ng packaging. Ito gamit na gamit to guys. As in, tuyot na tuyot siya. Pangatlo ko to. Eh, di ba nga, bumili ako ng 4 na reserve. Sadly, nawala yung 2. Na, parang kaka-open ko, tapos nailapag ko sa mirror or nalaglag siguro sa bag ko. So, 2 na lang yung spare ko. Mersey, Mr. Scarlett. Guys, sobrang ubos na talaga to. Wala ka nang masisimo to. Halos, tuyot na din siya. Mura lang to, parang 300 plus or 400. So, bago pa to. Malinis pa. So, pag ayaw ko ng ganito kakapal, binablot ko lang. Tapos pag blinot mo na, parang na siya, nagiging long lasting. Nag-stay put na siya. So kahit kumain, uminom, nag-stay pa din. Mersey, Mr. Scarlett. Ganda. Malapit na shade dito. Same brand din. Meron ding Mersey. Ito, gamit din. Tingnan mo naman yung packaging niya. So yung shade nito, medyo malapit din. Medyo malapit yung shade. Dark lang ng konti. Parang vampire red, ganun. Pero ang ganda. Feeling ko kasi bagay sa skin tone ko. Tapos parang nakaputi ng ngipin. So, parehas na Mersey. My favorite lip tint. So, favorite kong combination, Maybelline Vinyl and Maybelline Lifter Gloss. Ito kasi PR lang, padala sa akin. So, hindi ko pinili. Pero surprisingly, bagay yung shade niya. Ito naman, binili ko sa store. Nung binili ko to, walang tester. So, ang ginawa ko, tumingin na lang ako sa TikTok ng mga swatch sa online. And thankfully, nagustuhan ko naman yung shade niya. So, ang ginagawa ko dito, ito muna para, mas long lasting. Natatanggal na din yung logo kasi sobrang gamit talaga siya. Light lang. So, parang liquid lipstick and light lang yung feel. Pag tuyo na, nilalagyan ko naman itong gloss. So, medyo similar kasi yung shade. Natural lang. Gusto ko yung combination na to. Kapag halimbawa, hindi ko maisip ko anong gusto kong lip color of the day. Itong 2 madalas yung ginagamit ko. So, ayan. Favorite ko tong combination. Lip gloss number 1. Ito yung Happy Skin collab with Heart. Ito, ubos na din talaga to. Hindi ko alam kung meron pang ganito ulit. Ubos na siya. Sinisimot ko na lang.
So, ito natural lang. Ang nagustuhan ko dito yung amoy, minty. Tapos, parang may konting plump effect sa lips. Hindi nga lang long-lasting kasi usually pag lip gloss, madaling matanggal. Pero nagustuhan ko yung packaging, yung amoy, ang light ng feel niya sa lips, ganyan. Napakamura niya. So, this is BTLA Lip Gloss. Ito yung dalawang usually ginagamit ko, pero mas paubos na tong isa. Guys, 129 pesos to. Pero napakaganda. Ito halos paubos ko na din siya. Sobrang pigmented for 129 pesos. Tanggalin ko lang to. Dahil medyo nude. So, dahil nude to, ginagamit ko to pag medyo heavy yung eyes, smoky, ganyan, pag contoured talaga. Pero pag gagamitin mo to, tas wala kang makeup masyado, medyo mapa-flash out. Pero ang ganda, 129. Ang sarap, magaan sa lip. Punta na tayo dun sa mga longer lasting. Okay, try ko tong fixing tint. Ito actually guys, 4 yung shades ko nito. Lahat sila maganda. Lahat, ang ganda talaga. Long lasting. So, meron akong dark red, orange, ito medyo mauve, and ito yung natural, itong red, tingnan nyo. Sobrang pigmented, tas ang long lasting. You know. Ito namang isa-swipe ko. Ito naman yung isa-swipe ko sa lips ko. After a few minutes, pag natuyo na to, ang ganda. Kasi long lasting. So, kahit kumain, uminom ka, hindi din siya nagsasmudge sa ipin. Tapos, ang light ng feel. Ang ganda. Ganda niya. Ganda pa nung packaging. So, ayan. Runner up din. Ito yung Etude House na fixing tint. Sobrang ganda ng mga products na to. So, this is Kiko Milano Unlimited Double Touch. Ganda nito. Ang ganda nung effect niya. Yun nga lang, nagkamali ako sa shade. Kasi pag, yun nga, pag bibili ka sa store, minsan yellowish, iba yung ilaw, tapos pag lumabas ka na sa natural light, iba pala yung shade. Ito medyo na iba yung shade. Pero guys, hands down sa quality nitong lip product na to. So, swatch. So, medyo medyo dark. Nung binili ko to sa store, ang in-expect ko na color niya, yung parang ganito. Parang ganyan. Nakala ko mga ganito yung kulay. So, medyo dark, but it's okay. So, isa-swatch ko. So, pag na-apply ko na, hindi ko pinagdidikit yung dalawang lips para hindi na ma-disturb. So, yun nga, medyo dark, diba? Mas maganda sana kung light ng konti or mas parang nude ng konti yung shade. Pero napakaganda nito. So, bala ko pang bumili ng siguro 2 shades para meron akong medyo red tsaka mas light ng konti. Ito yung sinasabi ko na parang nagta-tighten. Yung feel mo talaga na parang unti-unting nasa stretch. Ganon yung lips mo. So, kailangan mo lagyan ito. So, ang effect niya from matte. So, tingnan nyo mabuti. So, hindi ko makapit dun sa brush yung color. Kaya tingnan malinis pa din tong pang gloss. Ito yung gusto kong effect na para kang naka-lip gloss pero long lasting. Kasi 'di ba ilan yung mga shinare ko na gusto kong mga lip gloss, kaya lang of course madaling matanggal, ganun, kailangan mo mag-retouch ng mag-retouch. Ito guys, kahit for whole day na, mag-stay na siya. So kahit ang i-retouch mo na lang itong gloss, kahit na i-blot test natin, hindi siya kumapit. Walang kumapit na color. As in, ang natanggal lang yung gloss. Pero yung color niya, yung pigment, nandun na talaga sa lips mo. Parang 1-2 ata ito ngayon. Bibili ako ng 2 pa. Kasi sobrang nagustuhan ko. Sobrang amazing talaga. Para siyang magic. Ang galing-galing niya. Ang ganda. So, halimbawa, natanggal na yung yung gloss mo kasi kumain ka or minom ka, ganyan. So, ang i-retouch mo na lang, itong gloss ulit. Patungan ng ganyan. Ayun na, pang whole day na talaga siya. Thumbs up, sobrang ganda. Kiko Milano, Unlimited Double Touch. So, medyo mahihirapan na akong tanggalin to. Hindi kaya to ng tissue-tissue lang. Kailangan mo malupit na makeup remover o another blot test. Ayun. Hindi talaga naaalis. Ang ganda niya. So, yun nga lang medyo challenge tanggalin. Ayun o, hindi talaga kumakapit.
Kailangan mo dito ng sobrang powerful na makeup remover. Yung nakaka-melt talaga. Ito ata hindi masyado eh. Ayaw matanggal. Kahit may makeup remover na. Try ko tong All Clean Balm. Ito sobrang powerful na nito ah. Bang. Yun. Kailangan ganun ka-powerful. Pag yung mga light lang, hindi talaga maaalis. Ayun na. Natatanggal na siya. Grabe. Sobrang amazing nito. Hindi po ito sponsored. Binili ko to, pero sobrang ganda. Thankfully, thanks to All Clean. Ganda, sobrang powerful. Ito naman, nagustuhan ko din to. This is 3CE Style Nanda. Okay, so ubos na din. Kasi parang feeling ko, bagay dun sa skin tone ko, sa shade. Wala na, ubos na siya. Kasi tuyot na. Pero ang ganda. Wala na, hindi ko na siya mai-swipe. Pero feeling ko kasi nag-complement doon sa ngipin ko, sa skin tone ko, sa undertone ng lips, ganyan. L'Oreal. So, of course, kaya ako to kasama kasi nga, merong signature ni Heart Evangelista. So, ito, bala ko talaga itabi to until matagal. Ikikip ko siya. Hindi ko na-open tong mga to. Untouched lahat to. So, magsasample na lang ako ng L'Oreal lipstick. Isa sa mga kasama dito sa loob. Pero, iba yung packaging. Kasi nga, special tong kay Heart Evangelista. Meron siyang standard size and merong travel size. Hindi ko lang kung nakakabili nito, but for me, this is a good idea, especially kung ayaw mo ng sobrang laki ng dala mo, office, school, o kaya magta-travel ka, hindi mo naman mauubos yung isang ganito sa travel mo, 'di ba? So, for me, ang ganda nung meron siyang ganitong version. Parehas na parehas to. Same. So, merong standard size, merong travel size. Sobrang cute. So, isa-swatch ko. Ang cute nyo. You know. Kasya sa bulsa. Okay, so swatch ko naman to. Magpas. Ayan. So, ito naman yung gagamitin mo kung gusto mo ng sobrang pula. As in yung bloody red talaga yung lipstick mo. So, yun nga. Same naman yung shade niya. Itong maliit. Sobrang ganda din nito. For me, this is one of must-haves talaga. Kung gusto mo parang Parisian style or Heart Evangelista, ganyan. Sobrang ganda. I think kahit morena or maputi, babagayan naman ito. So, ito siya. At dahil sobrang red, subukan kong tanggalin. Madali namang matanggal. Meron pa ako dito. Ilan pa ba? 5 na favorites. Pero bibilisan ko na lang para hindi masyadong mahaba. Sa mga lipstick, ito yung favorite ko. This is Maybelline Touch of Nude. I think kahit na anong skin tone mo, babagay to. Ano? So, nude na may pink na konti. So, ganda. Pag gusto mo lang parang demure, gano'n, hindi masyadong pa-trendy. Tapos light lang yung feel sa lips. And madali lang din tong tanggalin. So, hindi mo na kailangan ng sobrang powerful na makeup remover. Ito na discover ko ulit today habang nagsisearch ako ng mga favorite ko. Pero before talaga, sobrang favorite ko to. So, this is the Balm. Ang ganda nito, yung amoy niya, parang amoy minty. So, sobrang pigmented din. And ang natural lang nung color. Tapos, long-lasting din to. And kahit na long-lasting siya, hindi masyadong mahirap tanggalin. So, baka napatayo mo ng ganyan. Ang light, kahit na matte, hindi mo mafe-feel parang nabibitak yung naghahatak yung lips mo. Ganda. Ganda din ito. Worth buying siya. Tatanggalin naman. Ganda, diba? Nakakaputing ngipin. Ayun. Madali din namang tanggalin. So, medyo pansinin mo yung mga favorite shades ko. Parang may similarity. Ganon. Ganyan yung mga favorite kong shades ngayon. Pero nung nagpa-color analysis ako sa Korea, ang sabi doon, bagay daw sa skin tone ko, yung medyo orange. Parang red-orange. But I've never tried. Pero mas gusto ko kasi yung ganito. Ofra liquid lipstick. So, ganun din to guys. Nothing special. Medyo same yung shade. Ayun. So, di ba similar din sa mga iba ko na napakita kanina. Ang maganda naman dito, yung formula niya, long-lasting din. Tapos kahit na hindi ganito kakapal, kahit manipis lang yung layer, very pigmented. Ayan. Walang amoy, wala siyang like yung parang cooling effect. Pero ang ganda. Nagustuhan ko din to.
Importante kung ano yung madaling matanggal kasi parang semento ay. Okay, another favorite lipstick na red. This is MAC. Sobrang pula din, as in pulang-pula. Medyo may chocolate. Ito medyo similar dito sa L'Oreal. Medyo similar. So, hindi, kung gusto mo ng red, ganyan, mga night, mga event, maganda rin to. Madali din tanggalin. Okay, last one na lang. Para na akong si Joker. Nakasmudge na yung lipstick ko. Okay, so last, another lip tint. Another Mersey. Sobrang ganda. Sabi nga nung friend ko kanya dito siya, tinanong niya ako ano yung ilan sa mga favorite ko. Sabi ko itong Mersey. So parang hindi pa daw niya nadidinig yung brand. Yun nga, hindi masyadong nadidinig. Pero ang gaganda ng mga lip tint nila. This is also a Korean brand. So ito medyo parang cloud yung formula. Bango. Sobrang pigmented. Kahit na ang konti lang na ilagay mo, tapos hindi siya heavy sa lips. Ang ganda. So, yung bango pa niya, parang amoy may strawberry. Lahat yon guys, those are all of my buys. Mga worth it talaga. Ito yung disadvantage. Pag lipstick, yung content mo, lalo na kung madami kang ini-swatch, medyo sumasakit na yung dito. Parang nakailang tanggal ka na. Parang ano na. Ito dito, yung sa gilid banda. Sakit na. Or kung naghahanap ka, same tayo ng skin tone, ganyan. Yun yung mga favorite ko na ma-recommend ko sa'yo. Ngayon naman, for the buy, yung mga hindi ko masyadong nagustuhan. Ito medyo hesitant akong i-share kasi hindi ko naman talaga hindi gusto. So, para lang meron tayong sobrang favorite, tas meron naman yung sakto lang, gano'n. Pero okay pa din. I think kung siguro ibang tone ng lips or iba yung undertone mo, maybe mag-work din sa'yo. 5 lang to, kaya mabilis lang. So, we have Romance. Ito nabili ko sa Clark. May pinuntahan kami doon na Korean, parang beauty store. Ang mura lang nung pagkabili ko, na-appreciate ko. Ba't ko ba ito binili? Kasi nakakita ko to sa TikTok na, yun nga, trending, yung mga romance na lip tint, kanyan. So, I was expecting naka-level na itong mga buy, yung mga favorite ko. So, we have Cloud. Ito kaya ako to nasa buy list. Kasi maganda naman yung formula. Kaya lang, iba kasi yung tone doon sa store. Nung iniswipe ko siya, akala ko parang red, ganon. Parang mauve pala yung color niya. Parang may pagka-purple. But for the formula, okay naman sana kung tamang shade lang yung nakuha ko. Ayun, ang ganda ng formula. Ang daling i-swipe, nag-glide. And ang light ng formula. Kaya lang hindi ko lang gusto na may pagka-mauve, may pagka-purple. Siguro kung iba, magta-try ako ulit nito. Ito naman, ito kasi parang ito kaya hindi ko nagustuhan sa smell. Meron siyang amoy na parang kakaiba. Though nung brand new, nung pagka-open ko na amoy ko na parang medyo amoy bayabas. Parang medyo ganon, lemon, parang citrusy yung amoy. Parang for me bayabas yung amoy niya. So hindi ko lang na-appreciate. And then from the container, expect mo na ganito yung shade. Medyo malayo, 'di ba? Medyo iba. Or baka dahil nga sa undertone ng lips ko. Another buy is this Peri Pera tint. Iniswatch ko sa store, iba yung kulay, tapos pag uwi ko, ay, iba pala. So, siguro kung ibang shade, baka feeling ko mas maganda. And medyo, parang nagda-darken. Parang, tingnan nyo yung lips ko. Parang instead na mag-bright, parang alam mo yun, nag-dark. Ganon. So, siguro kung ibang shade. Yung kanina, nung nag-start tayo sa video, this is also Peri Pera. Ito nagustuhan ko. Pero hindi ko palang nasasama dito kasi bago pa lang naman siya. Try ko na din to. Fairness. Kung ano yung shade sa store, medyo malapit nung umuwi na ako. Ayun ganda. Ito ganda. Ito for me, worth it. Ang ganda, nagustuhan ko. Ang ganda ng formula, ganda yung amoy, gano'n. Ito, kaya ako sinama dun sa buy. Kasi ang dami kong shades nito. Pero nung trinay ko, ang ganda ng packaging ko, nang hinayang ako. Pero nung trinay ko, parang feeling ko kaya pang i-improve yung formula. Pero itatry ko ulit ngayon. Baka naman nagkamali lang ako nung first trial ko. Sa formula, yung amoy niya okay.
mabango, amoy peach. Kaya okay sa akin yung amoy niya. Yung packaging, ang ganda, mukhang premium. Pero yung shade, I think sa shade ako medyo hindi na okay. Feeling ko hindi okay yung mga shades for my skin tone. So, yun lang naman. Yun yung reason kung bakit siya nasa buy ko. And last lip product for today na nasa buy list. So, Smashbox Halo. So, nung binili ko sa store, kaya siya nasa buy list kasi ang mahal. Parang 1.8 kung tama yung pagkaalala ko. 1.8 or 1.4. Tapos, ang ina-expect ko, syempre dahil mahal. Mahal for me yung 1.8 for lip tint, diba? Parang sakto lang naman. Okay, so, I think melted lipstick. Okay, so ganito kadami. So, kahit na ganun kadami yung kinuha kong product, nakita mo parang patchy yung pagkaka-apply, and dun sa gilid, kailangan mo pang mag-dispense ulit ng product. Siguro kung nabili mo siya ng $4.99, ganon, okay lang. Hindi mo siya isasama sa buy list. Pero dahil nga medyo expensive yung price niya. So, yun lang naman yung reason kung bakit siya nasa buy list. So, ayan, 5 lang. So, ito yung 5 sa buy list. Again, I'm not saying na hindi maganda. Ang sinasabi ko lang for my lips, dun sa texture ng lips ko, sa undertone, medyo hindi lang nag-match yung shade nila para dun sa hinahanap kong kulay for my lips. So, 5 lang naman sila. But for the buy, ito yung mga talagang ma-recommend ko sa inyo guys. Ito yung inuulit-ulit kong bilhin kasi ganda talaga nitong mga to. So, dami naman, diba? Thank you for watching this video guys. So, this is my buy and buy for lipstick, and also pinakita ko din yung lipstick collection ko. Medyo mahaba, but I hope you enjoyed, especially kung mahilig ka sa lipstick, sa lip product. Palitan ko pala yung lipstick ko, no? Kasi ito yung sa huli, yung favorite ko. Yung Mersey, yung pinakauna. Sobrang gustong-gusto ko talaga to. Ang bango, may cherry. Ayan, lambot. Kahit konti lang. Sobrang ang pigmented, sobrang ganda. Sana sana i-continue pa to ng Mersey kasi sobrang worth it talaga. Sobrang the best. For me, this is the best lip tint. Hope you enjoyed watching my buy for lipstick and also my lipstick collection. Kung meron kang tanong, you can send me a message para mabigyan din kita ng tip. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, baka viewer ka matagal, pero nakalimutan mong mag-click, click the subscribe button para malaman ko na gusto mo yung mga ganitong video para gagawa pa ako next time. So, thank you for watching this long vlog, guys. I hope nag-enjoy ka, na-relax ka, and I will see you next time. Bye! Grabe, dami ko palang favorite. Ako naiwan. Ganda.